Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung makikita nyo sa pamagat ng ating video ay pag-uusapan natin ang ating honest review dito kay Atisa Manalo, kasi naihayag na po natin doon sa ating mga naunang video. Meron na po tayong pronouncement na all out ang ating support dito kay Atisa Manalo no matter what. So bakit po nga ba? Kasi doon sa mga nakarang araw ay di ba nagpahayag si Atisa, and then nitong Sabado lang ay naipakilala niya na yung mga official na mga candidate dito sa Miss Universe Philippines 2024. So napakarami pong mga bagong mukha, magaganda, at talagang masasabi natin na isa rin po sa mga standout dito sa nasabing beauty contest. Okay, but doon kasi sa ating naunang video mga kapolitika ay may nag-comment kasi na hindi siya sang-ayon sa ating analysis dito kay Atisa Manalo. So ngayon ay tinanggap naman natin yung hamon, and of course magpakatotoo na lang po tayo sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At nababasa po natin ang mga komento ng ating mga netizen, yung kanilang saloobin at mga sentimiento dito sa mundo ng social media. Syempre nagbabasa rin naman po tayo ng mga opinion ng mga tao, especially ng mga taga-subaybay ng beauty pageant dito sa ating bansa. So naipakilala na nga po yung mga official na kandidata dito sa Miss Universe Philippines sa taong 2025. So napakarami po ang masasabi natin na magaganda. Sabi natin na maging supporter tayo ni Atisa sa kanyang journey dito sa Miss Universe Philippines 2025. So nakita naman natin doon or narinig natin doon sa ating mga naunang video na positibo yung ating naging komento doon kay Atisa Manalo. But ngayon mga kapolitika is magpakatotoo po tayo at harapin natin yung realidad ng sitwasyon na kung saan ay napakarami po ang standout dito sa Miss Universe Philippines 2025. Maraming nag-comment ng mga netizen, ang sabi nila ay medyo malamya daw itong si Atisa. Ang sabi naman ng iba ay marami na daw ngayon ang maganda at na natalbugan na lamangan kumbaga itong si Atisa Manalo. So yung sinasabi nga natin na no matter what, anuman ang maging opinion ng iba, tayo ay all out ang ating suporta dito kay Atisa Manalo. Okay, at malay natin na baka magkaroon ng pasabog itong si Atisa sa kanyang maging performance doon sa preliminaries at even sa finals. So yun po ang ating aabangan. At naibalita nga po na isa sa mga maging trainer ni Atisa ay itong si CJ Opiaza, na kung saan ay eksperto sa pagdating sa pasarela walk. Talagang hindi mo matatawaran ang galing ni CJ Opiaza pagdating sa stage performance. So we expect na malaki ang maiambag or maitulong ni CJ dito sa maging performance ni Atisa, especially sa kanyang pasarela walk, kasi mga kapolitika marami po ang nakukulangan sa kanya. Sabi nila ang energy, kasi talagang kung makikita natin yung personalidad ni Atisa ay meek, napaka-mild ng kanyang personality at napaka-inosente ng kanyang mukha. So kung ako yung tatanungin mga kapolitika, sino ba yung masasabi natin na standout at sino ba yung masasabi natin na dark horse doon sa opening ng MUPH 2025? Kasi nga merong nag-comment doon sa ating naunang video na hindi siya sumasang-ayon sa ating opinion at sa ating analysis dito kay Atisa Manalo, kasi yung the other side, yung positive side ni Atisa Manalo yung ating tinalakay doon sa ating mga naunang video. But ngayon naman yung talagang magpakatotoo po tayo sa ating opinion, marami po talaga ang standout rin doon sa opening ng Miss Universe Philippines 2025. So sino-sino ba itong mga standout doon sa opening or pagbubukas ng nasabing beauty contest? So hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ito ay walang iba kundi si Iliana Marie Aduana. Kung talagang yung crowd favorite, kilala at popular sa masa or sa publiko ay walang iba po kundi si Iliana Marie Aduana. Merong kakaiba sa kanya mga kapolitika na napakalakas ng kanyang stage presence, at isa rin po sa aking na-observe dito kay Iliana Marie ay yung kanyang tindig. Napakalakas po ng kanyang presensya. Merong command yung ganda ni Iliana Marie. Okay, so yun po ang aking personal na observation. At ang sabi nga ng iba, nung nagtabi itong si Sultan Kudarat at itong si Siniluan Laguna ay nilamon ni Iliana Marie yung kanyang mga katabi.
So ganun rin po ang ating personal na observation dito sa opening ng Miss Universe Philippines 2025. So aside dito kay Iliana Marie, yung mga bagong mukha na kung saan is hindi masyadong kilala, meron rin po tayong naobserbahan dito sa pagbubukas ng nasabing beauty contest. At pagdating naman sa mga dark horse ay napakarami rin po ang mga magagandang mukha at talagang mga baguhan pa at hindi ganoon kakilala, but masasabi natin mga kapolitika na merong ibubuga para sa sa beauty contest sa taong 2025. So in other words, itong maging laban ni Atisa Manalo dito sa beauty contest na ito ay masasabi natin na madugo. So pero yung sinasabi nga natin na kung saan ay matalo or manalo man itong si Atisa ay all out pa rin po ang ating support para sa kanya. Okay, so yun po ang ating pinupunto dito. So at sino-sino ba itong mga nakikita natin na mga dark horses or masasabi natin na hindi ganoon ka-popular or hindi ganoon kakilala sa publiko, but masasabi natin na stand out rin at merong ibubuga dito sa nasabing beauty contest. So number 1 talaga sa naobserbahan ko dito mga kapolitika ay itong si Bohol. Okay, napaka wide ng kanyang smile at yung yung kanyang personalidad. Magaan, napaka light ng personality ni Miss Bohol, itong si Tyra Goldman. So hindi siya ganoon ka popular or hindi natin masyadong naririnig yung kanyang pangalan, but makikita mo sa kanya na napaka isa rin sa mga dapat bantayan ng ibang kandidata. So number 1 itong si Bohol. So number 2 naman is itong si Benguet. So ang nakikita ko sa kanya is nakikita ko dito si Chelsea Manalo. Talagang masyadong tahimik itong si Benguet, but masasabi natin na meron rin siyang ibubuga at makikita natin na handang-handa rin po siya sa labanan sa MUPH 2025. So napakarami po nating dapat abangan mga kapolitika dito sa nasabing beauty contest, at idagdag po natin sa listahan is itong si Laguna. Okay, kasi nakita ko yung performance niya doon sa Laguna, yung kinurunahan siya ay talagang yung face card niya mga kapolitika para sa akin ay panalong panalo, at ito yung mga mukha na hinahanap ng Miss Universe organization. Okay, so aside dito sa nabanggit ko si Benguet, si Bohol, si Laguna, and then itong si Sultan Kudarat ay maganda rin po. Although hindi siya ganoon katangkaran, but masasabi rin natin na pagdating sa face card ay meron rin pong ibubuga itong si Sultan Kudarat. Napakaganda ng kanyang mukha. At idagdag po natin sa listahan itong si Cebu Province. So isa rin po ito sa mga dark horses at dapat bantayan ng ibang mga kandidata, kasi nakikita natin na itong si Cebu Province ay isa rin sa mga mag-i-stand out sa mga susunod na araw or sa mga competition nila dito sa MUPH 2025. So yun po ang aking personal na opinion at ang aking personal na observation, at kung sino-sino ba yung para sa akin ay mga mag-i-stand out dito sa Miss Universe Philippines sa taong 2025. Okay? So, yun po ang aking personal na at honest na review dito sa mga kandidata na masasabi natin na hindi lang po si Atisa, kasi yung positive side is natalakay natin. So, dito naman tayo sa kumbaga sa realidad ng sitwasyon mga kapolitika. Okay? So, sa tingin nyo, sino ang stand out dito sa opening ng MUPH 2025? At sino sa tingin nyo ang pinakamatinik na mga kalaban ni Atisa Manalo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.